Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, ang panalangin o ang pagdarasal ay ang ating pakikipag-ugnayan, ang ating pakikipag-usap sa Diyos. Kinakausap natin ang Diyos sapagkat may hihilingin tayo sa Kanya. Kinakausap natin ang Diyos sapagkat may kailangan tayo sa Kanya. Ngunit, tandaan, ang tunay na panalangin ay hindi lamang upang makahingi tayo ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Manalangin tayo upang magpapasalamat sa mga ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang dakilain at ipagbubunyi ang hari ng mga hari, ang ating Panginoon. Manalangin tayo upang hihingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Maling panalangin ang ipinapanalangin natin ang kapahamakan ng ating kapwa. Maling panalangin ang manalangin tayo na walang kababaang loob, na wala tayong pusong marunong magpapasalamat. Hindi sayang ang ating mga panalangin. Alam niyo mga kagabay, mula nang natuto tayong manalangin ng panalangin ng Panginoon, the Lord's Prayer, o ang tinatawag nating Ama namin, ay talagang nakikita natin na sapat na ang Ama namin upang paulit-ulit natin ipanalangin at ipagsal ang ating sarili, ang ating kapwa, ang ating mga mahal sa buhay sa ating Panginoon. Sapagkat sa Ama namin, dinadakilan natin ang Panginoon. Ipinagbubunyi natin ang Panginoon. Ama namin, sumas sa langit ka. Sundin ang loob mo. Sa madaling salita, sundin natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Ang ibig sabihin, pagdinggin ng ating Panginoon ang ating panalangin at tayo ay nasa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nasa atin. Tayo ay nasa kaharian ng ating Panginoon. At sinasabi natin o dinadasal natin ang ating mga kahilingan sa pamagitan ng mga katagang. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi lamang yung ating kinakain na bigas, hindi lamang yung ating kinakain na sardinas o isda o karne. Ang ibig sabihin ng aming kakanin ay ng aming pangangailangan. Lahat ng aming pangangailangan, O Lord, sa araw-araw, ipagkakaloob mo sa amin. Ngunit, hingi din tayo ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala sa panalangin Ama namin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Ngunit, mayroong dagdag na kataga.
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa madaling salita, bago tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, tingnan natin ang ating mga sarili kung karapat-dapat tayo. Kung tayo ay nagpapatawad sa mga pagkakasala ng ating kapwa sa atin. Yan ang Ama namin, sapat na upang sa araw-araw, oras-oras, minuto sa minuto at segundo sa segundo, manalangin tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong tumigil sa ating panalangin sapagkat ang panalangin ay ang ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Nakakalungkot nga lamang na manalangin lamang tayo kung kailangan natin na makapasa tayo sa government examination, na makapunta tayo sa abroad, na makapag-asawa tayo ng mayaman at maganda, mayaman at guwapo, tsaka lamang tayo mamayaman. Kung malakas at palasog tayo, hindi natin kilala ang Diyos. Marami nga sa atin ang ginawa ng Diyos, binigyan ng kakayahan, binigyan ng talento. Abay, ang akala, ang pag-iisip ay sila na ang Diyos. Nakakahigit sila sa Diyos. Tao kailanman, walang sino mang makakahigit sa Diyos. Likha lamang tayo ng Diyos. Ang lahat ng nasa atin, kung ano tayo, sino tayo, mula sa Diyos. Libre. Kaya, nakikita natin na bago tayo hihingi ng kapatawaran ng ating pagkakasala sa Diyos, kailangan magpapatawad muna tayo. Ang sino mang hindi nagpapatawad sa pagkakasala ng kapwa ay hindi napapatawad ng Diyos. Hindi naman masama ang magalit. Normal o natural lang sa atin ang magagalit. Nagpakita din si Jesus ng galit sa mga Parisiyo, sa mga Sadusiyo, sa mga lider ng Israel. Sa 3 taon na siya ay nangangaral, hindi niya nakaligtaan tuligsain, ang laitin ang mga gumagawa ng hindi maganda, ang mga nang-aapi sa kapwa, ang mga nang-aapi sa mga mahihirap, ang mga nang-aapi sa mga mahihina. Kaya nga, sinasabi ni ating Panginoon, tularan natin siya. Siya man may sariling cross. Tularan natin siya, itakwil natin ang ating sarili. Ibig sabihin, alisin natin ang anumang kayabangan, alisin natin ang anumang pagnanais na magiging nasa itaas. Sundan natin siya at pasanin natin ang ating cross at sumunod tayo sa Kanya. Ganyan ang mga pangaral ng ating Panginoon, hinggil sa panalangin. Higit nga, at ito ay talagang nagiging karanasan din natin, na kung tayo ay manalangin ng taos puso, minsan wala tayong masasabi. Hindi natin alam kung ano ang ating sasabihin sa Diyos para marinig tayo, para malaman ng Diyos ang ating mga problema. Naranasan natin ito pag may babagya tayong problema. May mga pagkakataon na habang tayo ay nais natin manalangin, habang tayo ay nakapitit ang ating mga mata at nag-isip ng ating sasabihin, bigla na lamang tayo mapaiyak. Minsan talagang tutulong ang ating mga luha. Ang pag-iyak, ayon sa ating kaibigang pari, ay isang pagpapatunay na hinaplos tayo ng Panginoon. Anak, tama na. Wala kang masasabi. Puso mo ang nagsasalita. Damdamin mo ang nagsasalita. Damdamin mo ang nangangailangan sa Diyos. Ito ang tunay na panalangin. Ang wala kang masasabi, lalong-lalo na kung ikaw ay mapaiyak. Ang ibig sabihin nandyan ang Diyos at sinasabi, tahan na anak. Tama na anak. Nakikita kita, napapansin kita at mahal kita. Kaya ito, sinagot ko ang iyong panalangin.